Ikaw ba ay isang guiding light? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna si Sister Ria Garde. Happy birthday sa iyo kapatid at patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. Now, yung topic po natin ay ang ating Panginoon Jesucristo bilang liwanag, bilang ilaw ng sanlibutan. Jesus, the light of the world. When Jesus declares himself as the light of the world, he reveals his role as the one who exposes truth, overcomes darkness, and guides humanity toward life. This title points back to God's promise of light breaking into a fallen world and fulfills the Old Testament hope of God dwelling among his people. His light not only reveals sin, but graciously transforms those who draws to himself. Sabi po ng ating Panginoon Jesucristo sa John chapter 8 verse 12, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, Jesus exposes the lies of Satan. Yung mga kasinungalingan ni Satanas. Yan po yung ine-expose ng ating Panginoon Jesucristo. Now, bago po si Jesus magkatawang tao at dumating dito sa mundo, yung mundo po talagang idolatrous. Ang sinasamba si Satanas. Gumagawa sila ng kanilang mga religion, kanilang mga Diyos-Diyosan, nagpapatayan yung mga bansa, mga ethnic groups, nag-uubusan lahi. And the world was in chaos. Now, imaginein po natin yung mundo parang ganito po, no? Tingnan natin yung screen natin na maraming puro kaguluhan, no? Yung hampas ng alon, merong bagyo, merong unos na dinadanas. Isipin niyo po yung mga bangka, no? Mga naglalayag, mga barko na nasa karagatan. Pag inabutan sila doon ng bagyo, pinaghahampas sila ng alon, ang lalakas ng mga alon, lakas ng hangin, binabayo sila ng bagyo, yung kidlat, yung kulog, no? Parang ano yun, chaos, kaguluhan. Now, sa mga panahon na yon, syempre, ang gusto nila ay tumabi, sumilong, lalo na sa mga lugar na, alam niyo, may protection ng mga bundok. Yung island, yung mga isla o mga land na, ang tawag doon, parang crescent. Doon sila pumapasok, kumakanlong. Now, sa mga panahon na yon, ang kailangan mo makita yung lighthouse. Saan yung direksyon patungo doon sa pwede kang kumanlong, no? So, sa gitna ng kaguluhan at kadiliman, what you need to see is the light. Lalo na sa panahon nila, no? Kailangan mong kumanlong at kailangan mo ng guiding light. Kaya yung tanong natin sa devotion natin na ito ay, ikaw ba isang guiding light? Kasi si Jesus Christ po, nung siya ay naparito, siya yung nagsilbing liwanag na gumagabay sa mga tao. Now, yung liwanag po, ang unang ginagawa nito, kapag po pumasok ka sa isang kwarto na madilim, pag pindot mo ng switch, nagliwanag agad, ang unang-unang gagawin ng liwanag, expose lahat. You will see everything. Makikita mo kung marumi ba yung kwarto mo o hindi. Makikita mo kung may ipis ba dyan o hindi, o wala. So, si Jesus, nung naparito siya bilang liwanag, in-expose niya lahat ng gawain ni Satanas. Biglang nagliwanag dito sa mundo. At yung mga tao na namumuhay sa kadiliman, naunawaan nila agad, nakita agad nila yung sarili nila na marumi pala sila. At marami pala silang ginawang kasalanan at kailangan pala nila ng tagapagligtas na maghuhugas sa kanilang mga kasalanan at ililigtas sila sa tiyak na kapahamakan. So ang una pong ginawa ni Jesus, in-expose lahat ng mga ginagawa ni Satanas. Kaya po sabi ng Biblia, naparito ang ating Panginoon Jesucristo upang wasakin ang gawa ng dyablo. Pangalawa po,
Jesus illumines our minds. Si Jesus Christ po, ang ginagawa niya ay pinagliliwanag ang ating mga isip. Kaya nga alam niyo po, kung ikaw ay isang Kristiyano, talagang matindi pa yan sa kumuha ka ng college degree or masteral or doctorate. Kahit hindi ka pa nag-aral, no? Pag ikaw naging Kristiyano, automatic nagkaroon ka ng wisdom. Nagkaroon ka ng karunungan. And that kind of wisdom is not the wisdom of the world. This is the wisdom of God. Kaya nga po sinasabi ng Biblia ng ating Panginoon Jesucristo, He is the wisdom of God. Kaya pag tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, nagkakaroon ka ng automatic yan. Bigla kang tumatalino. Hindi yung matalino sa science, matalino sa math. Hindi nagiging marunong ka sa buhay. Nagkakaroon ka ng direksyon. Nakikita mo na yung masama at mabuti. Nauunawaan mo na kung ano yung mga dapat mong gawin sa hindi mo dapat gawin. Nagkakaroon ka ng wisdom, karunungan. And I'm sure, lahat kayo na nakikinig dito, makakapagpatotoo sa sinasabi kong ito. Kasi kung ikukumpara niyo yung buhay niyo ngayon sa buhay niyo dati, yung ngayon na nakay Kristo ka at yung dati na wala ka kay Kristo, makikita mo yung difference. Kasi dati wala kang guiding light. Ngayon, you have Jesus, the guiding light. Isang liwanag na nagbibigay sa atin ng direksyon kung saan tayo patutungo. Jesus illumines our minds. Pinagliliwanag niya yung ating mga isipan upang malaman natin kung anong dapat na desisyon na gagawin natin, saan natin dadalhin yung ating buhay, anong klaseng pamumuhay ang dapat nating ipamuhay. And pangatlo po, Jesus conquers darkness. Now, the moment na maging Kristiyano ka, hindi naman yan overnight na parang bigla ka ng mature na Kristiyano. Lahat tayo may journey, lahat tayo may paglalakbay. The moment you came to know the Lord, naunawaan mo yung gospel, nagsimula na yung paglalakbay bilang Kristiyano. At nagmamature ka through time. Kapag ikaw ay namumuhay sa kadiliman, no, nagliwanag, minsan ang hirap sumunod sa liwanag right away. Sumusunod ka pero minsan hinahata ka pa rin ng kadiliman. Bumabalik ka pa rin sa dati mong ugali. Bumabalik ka pa rin sa dati mong relasyon. Bumabalik ka pa rin sa masamang gawain. Pero, tandaan natin, Jesus conquers darkness. Habang ikaw ay nakay Kristo, lagi mong mapapatunayan na si Kristo ang magwawagi sa iyong buhay. Kaya huwag kang susuko kahit mahulog ka sa pagkakasala. Bangon. Kahit minsan tumatalikod tayo sa Panginoon, balik lang lagi tayo. Let's be quick to repent. Yung mabilis tayong magsisi, bumabalik sa Panginoon. Alam niyo po, yung buhay natin maraming on and off yan. Maraming ups and downs bilang mga Kristiyano. Pero lagi tayong babalik sa Panginoon. Kasi alam niyo po, ang Panginoong Jesucristo, gagapiin niya lahat ng kadiliman sa buhay natin. Hanggang sa buong buo tayo ay maitawid ng Panginoong Jesucristo sa liwanag ng kanyang kaluwalhatian. Jesus conquers darkness. Kahit dito sa mundo na ito, dati talaga walang liwanag dito. Pero ngayon, ang dami ng liwanag. Bakit? Ano po ba yung sinasabi ng verse natin? When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. I am the guiding light. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi lang ako. Lahat ng mga mananampalataya sa akin, magiging guiding light din. Whoever follows me will never walk in darkness. Hindi na ipapamuhay ang kasalanan. Totoo, magkakasala, pero hindi na yun yung lifestyle mo. Magsisimula ka ng lumakad kasama ang Panginoon Jesucristo, magsisimula ng pagbabago sa iyong buhay. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kaya yung pagsakop dito sa mundo ng ating Panginoon Jesucristo, nagsimula yun sa isang liwanag. At yung liwanag na yon, dumadami sa pamamagitan ng mga followers ni Jesus Christ. Kaya po yung unang application natin dito, shine as a guiding light to the world. Sabi po ng verse natin dito, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Nasa iyo na si Kristo, nasa iyo na yung ilaw ng buhay. You have to start shining as a guiding light to the world. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, you are the light of the world. Diba sabi ni Jesus, I am the light of the world? This time, ang sinasabi niya naman, you are the light of the world. Bakit? Follower kita eh. Tagasunod kita eh. So, syempre, dapat liwanag ka na rin ang mundong ito. Anong purpose ng liwanag? Magbigay ng gabay. Kaya, nawa mga kapatid,
yung mga tao sa paligid natin, kada nalalapit sila sa atin, lalo silang nagagabayan sa buhay, nagliliwanag din yung kanilang mga isipan, napapalapit sila sa Panginoong Jesucristo, nababago yung kanilang buhay, at nagagamit sila ng Diyos para magdulot ng pagbabago sa buhay ng ibang tao. Yun yung misyon ng Panginoon, pakalatin yung liwanag. Kaya sabi rito, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kaya mga kapatid, dito po sa pinag-aaralan natin na ito, yung purpose kung bakit gusto ng Diyos na magliwanag sa buong mundo ay para mapuno yung mundo ng mga tao na nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri sa Diyos. Yan yung original design ng Diyos dito sa mundo. Punuin yung buong mundo ng mga taong sumasamba at dumadakila sa Diyos. Kaya sabi dito, let your light shine before others that they may see your good deeds. Makikita nila yung mga mabubuting ginagawa ninyo. Anong purpose? To glorify your Father in heaven. So shine as a guiding light to the world. Pangalawa po, speak truth without fear of persecution. Sabihin po natin yung tama, sabihin natin yung totoo, sabihin natin yung kung ano yung dapat sabihin kahit na makakasakit ng kapwa, no? Hindi naman natin intensyon na manakit ng kapwa, pero minsan kasi yung truth minsan tinatago natin eh. Isipin nyo parang katotohanan tapos babalutan natin ng matatamis na pananalita, no? Hanggang sa yung katotohanan hindi na mapakinggan ng tao na kausap natin. Sometimes we have to speak truth as it is. Kailangan marinig ng tao. Yung truth talaga offensive eh. Sabihin, tinan mo nga yung gospel. Mag-pause muna tayo, no? I-meditate lang natin yung gospel. Yung gospel ni Jesus, offensive talaga. Hindi siya yung bebabyhin ka pa para malaman mo yung kung ano yung katotohanan. Yung gospel right away sasabihin sa'yo makasalanan ka eh. And you need Jesus. Yung gospel ipapamukha sa'yo na you're a sick person. You have illness. You need a savior, you need a doctor, you need Jesus. Nandun ka na sa emergency situation na you're hopeless and helpless, you need Jesus. That's the gospel. Offensive. Sasabihin talaga sa'yo makasalanan ka. And you need Jesus. Sometimes, sinusugarcoat pa natin yan. Hindi, mabuti ka naman tao. Pag ang naisip ng tao sa sarili nila, mabuti sila, hindi nila iisipin na kailangan nila si Jesus. So you have to speak the truth without fear of persecution. Kahit applicable yan sa opisina, nagtatrabaho ka man sa gobyerno, estudyante ka, o sa bahay, yung kausap mo, tapatin mo na. Sabihin mo na yung dapat niyang marinig. Speak truth without fear of persecution. Yan po ay kabilang sa application natin bilang guiding light. Mabuti nang makilala ka ng tao na nagsasalita ng totoo kesa nagsasalita ng totoo tapos nakakasakit kesa yung sinasabi may puro matatamis pero hindi naman totoo. Pangatlo po, stand your ground when you are right. Kung ikaw ay tama, huwag kang umalis dun sa pwesto mo. Manatili kang nakatayo. Stand tall for Jesus. Applicable po yan sa opisina, sa gobyerno, sa negosyo, sa lahat ng ating mga dealings and contracts and mga meetings, no? Lahat applicable yan sa church, applicable yan kung ikaw ay nasa eskwelahan. Pag tama ka, ipaglaban mo kung ano yung tama. Kasi at that point in time, you are serving an example as a guiding light to the people around you. Kung ikaw ay padre de pamilya, stand your ground. Manatili ka kung saan yung tama. Pag nakita ka ng mga anak mo na nagkokompromiso, pupunta sa tama, pupunta sa mali, depende sa sitwasyon, no? Pula, puti, no? Iba-iba yung kulay. Yung mga taong tumitingala sa iyo, mawawala ng kumpiyansa. Hindi ka nila irerespeto at hindi ka tatanggap ng paggalang sa kanila, and eventually, mawawalan ka ng impluwensya sa kanila. Kung meron ka mang impluwensya, negatibong impluwensya. Stand your ground when you are right. Pag tama ka, ipaglaban mo. You are serving. In that way, you are serving as a guiding light of the Lord Jesus Christ. Now, para po sa ating discussion, how can you be a guiding light to the people around you? Tayo po'y manalangin. Father, thank you for sending Jesus as the light who breaks through every darkness in my heart and circumstances. When I'm overwhelmed, remind me that His presence
brings clarity, courage, and comfort. Teach me to walk in His truth and to turn away from anything that dims my love for you. Help me reflect His light in my home, workplace, and relationships so that others may see your goodness. Strengthen me to trust your leading even when the path feels uncertain. I surrender my steps to you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Sister Imelda na partner po natin sa devotion natin ito. Pagpalain ka ng ating Panginoon, kapatid. At kung kayo po may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.